Apostol Pedro. Kung nandito kayo last Sunday afternoon or last Sunday night, si Pedro rin natin pinag-usapan at hanggang pulis pa ito. Amen? Marami tayong makukuha sa buhay ng Pedro. Yun o si Pedro, ito po ay prominente sa grupo ng mga apostoles. Kasi siya ay magaling magsalita. No? Lagi siyang may ginagawa na kaiba. At hindi natin makalimutan na siya ay lumakad sa tubig. Hindi natin makalimutan na siya ay humulot ng espada. Tagayin sa ng sundalo ng pari, ng high priest. At nakailag na kaunti, tayo nga naputol. So, tapos hindi natin makalimutan na siya yung nagsabi na Thou art the Christ, the Son of the living God. Ang iba mga apostolis, tatahimik-tahimik pero si Pedro, talagang magaling magsalita. Kaya tuloy na pagkamalan siya na siya ang unang papa sa Roma. First book of Rome. Pero walang record sa Bible na si Pedro pumunta ng Roma at ang misyon. Si Pablo pumunta roon. Then, that's why si Apostle Paul ang sumulat ng Book of Rome. Siya ang nagtatag ng simbahan doon. So yun, itingnan natin ang mga kadahilanan bakit si Pedro ay nahulog sa kasalanan. Kasi bagamat siya ay pinaka-mabilis, magaling magsalita, at ay pakita ng loyalty sa Panginoon at pangunawa sa katuruan ng Panginoon, pero siya ay bumagsak din. Tulad ng marami sa pagkakasala. Nanlamig, tinalikuran niya ang Panginoon. 7 steps in his fall. Ano-ano ba ang mga kadahilanan na si Pedro ay nahulog sa kasalanan ng lamig, may backslide, at tinalikuran ang Panginoon? So, makita natin sa ating pinasa na siya ay very bold. Napakatapang niya sa kanyang confession patungkol sa paniniwala sa Panginoon. Sa verse 30, and when they had sung an hymn, so biblical talaga itong kumanta, no? Hymnal, mga hymno. When they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Then said he, said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Ngayong gabi, tayo'y magkanya-kanya, iiwanan ninyo ako, ma-offend kayo, mag-backslide kayo. Ang sabi ng Panginoon, babara sa kanila. In verse 32, but after I am risen again, I will go before you into Galilee. Sagot ni Pedro. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Grabe, no? Man-backslide man lahat, Panginoon, ako hindi. Oh. Manlamig man lahat, ako hindi. Ano? Tumalikod man lahat, pero ako hindi. Grabe si Pedro, no? Sagot ng Panginoon. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Ngayong gabi, Pedro, bago tumilaok ang manok, sipagkailan mo na ako na 3 beses. You will deny me thrice. Wala lang kay Pedro yun. Liwas ka niya yun. Sabi ang Panginoon, hindi. Kahit mamatay ako, Panginoon, hindi kita talikuran. Meron ba yan? 35. Better sila to him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Sabi niya, mamatay man ako, Panginoon, mamatay. Kahapon sa aming devotion, bago kami butas or reading, aming napag-usapan yung sinabi ni Queen Esther. Sabi ni Queen Esther, if I perish, I perish. Si Pedro, magaling, no? Mamatay mo na ako, Panginoon, hindi kita talikuran. Marami, no? Dahil ba sa inyo magsabi, mamatay man ako, dito na ako sa Baptist. Mamatay man ako, hindi ko talikuran ang Bible reading. Mamatay man ako, hindi ko talikuran ang pananalangin. Mamatay ako na nagsisimba, naglilingkod. Ano ba dito?
Grabe si Pedro. Pero hindi ako naniwala dito kay Pedro ngayon. Later on. Ngayon, hindi ko naniwala. Sa panahon ito, si Queen Esther, sinabi ngayon, pero pinatutunayan ni Queen Esther. Lumapit siya sa akin, hindi pinatawag. At pag hindi pinatawag, patay. Maliban lang, kung scepter, iabot sa kanya. Yung hawak na nari na, parang ginto na stick. Sabi niya, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Hindi kita ipagkaila, hindi ka tatalikuran, magpakamatay ako para sa iyo, Panginoon. Ngayon, kung yan ay gagawin ng isang Kristiyano, yan ba ay makatuwiran? Is it reasonable to die for the Lord? Amen? Amen. Ayaw ko nga, Pastor. Ayaw lang, gusto niyo. Amen? Itong sinabi ni Pedro, kung gagawin ito ng isang Kristiyano, marapat lang, makatuwiran, tama lang. Hindi masama. In fact, ang dami na, millions have died for the cause of Christ. Milyon-milyon na po ang namatay dahil kay Jesus. Sino matalaga sa gilid? PG, saway mo PG. Huwag mo kaya matalaga yung mga kapaligid ninyo, ha? Kaunti na lang tayo, may matalaga pa. Amen! Kung mayroon kayong katabi na maingay, sikuhin mo, huwag mo lang kasal, collapse. Amen? Pag ikaw yung maingay, sikuhin mo sarili mo. Amen? Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Sabi ng iba, kami rin, ganoon din. Di ba? Likewise also said all the disciples. Hindi lang si Pedro. Lahat din. Ewan ko, siguro nasa kasama dito. Kami din. Hindi kami tatalikod sa iyo. Ano man mangyari, mamatay man kami sa luto, magkasakit man kami sa paglilingkod, ano man mangyari, magunaw man ang mundo, hindi ka namin talikuran. Siguro kung ang term na, tulad ng mga term natin, uso na natin, hindi nga. Uso na yan dati, baka sinagot ng Panginoon gano'n. No? Pero hindi uso, walang gano'ng term ng Panginoon. Di ba? Yun ang dialogue ni Pedro. Yan kanyang pananalita. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here, while I go yonder. Upo mo na kayo dito, punta ako sa unahan. Tapos, chapter 7, and he took with him Peter, and the two sons of Zebedee. Sino yun? Peter, James, and John. Yan ang anak Zebedee, James and John. And began to be sorrowful and very heavy. So pumunta siya sa ganti na yun, at nagsimula siya ng malungkot, at mabigat ang kanyang puso. In fact, some portion of the Bible na kanyang pawis ang lalaki, parang microphone. Basta ang lalaki. Bukol-bukol, parang dugo na. Pag nagkatay ka ng baboy, lumalabas yung dugo na magbukol-bukol yung dugo. Yan ang description sa ibang portion sa Bible. Ang pawis ng Panginoon, gano'n. Very heavy and very sorrowful. Bakit? Nakita niya kasalanan ng buong mundo na dadalhin niya sa cross. Kasalanan mo, kasalanan ko, nakita ng Diyos. Imagine, dala-dala niya na at malapit niya dalhin sa cross ang kasalanan. He began to be very sorrowful. In verse 38, my soul is exceeding sorrowful even unto death. Tarry ye here and watch with me. Ready? Huwag kayong matulog. Manatili kayo dito. Ipanalangin ninyo ako. Samahan ninyo ako sa panalangin. Samahan ninyo ako sa aking kalungkutan. Damayan ninyo ako. Huwag kayong matulog. Watch with me. 39. And I went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Yun ang kanyang sinasabi doon, o siya nakaluhod, Ama, kung posible, na malampasan ko ito, cup. Yung cup of suffering, na malapit na riyan nadalhin,
Malapit na niyang pagdusahan sa cross. Kung pwede sana, Panginoon, na hindi ito matuloy, hindi ito mangyari sa akin. Pero, not my will, but as thou wilt. Ang iyong kalooban ang masusunod. Yan ang tama. No? Walang exempted sa suffering sa mga Kristiyano. Kaya, sabi ng Bible, mayroon tayong kanya-kanyang cross. Carry your cross and follow Jesus. Huwag mo sabihin na, ayaw ko ng cross. Gusto ko, gift of salvation lang. Mayroon. Bawat tao. Mayroong pagsubok, mayroong kabigatan, mayroong problema, mayroong mga suffering. Amen? In verse 40, and he cometh, and disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? Eh, ba't si Pedro ang ano? Talagang, marami mo sila doon, mga disipulo. Ba't si Pedro lang? Pedro, hindi mo ba kaya damayan ako ng isang oras? Can you not pray with me 1 hour? Can you not watch with me 1 hour? Hindi mo ba ako pwedeng damayan? Friend? Can you not pray 1 hour? Gano'ng kahaba prayer natin? Pastor, 1 minute, hirap na ako, Pastor, matapos ng 1 minute. Can you not watch with me 1 hour? Ha? No wonder, ganito ang ating Christian life. Kasi ang panalangin natin, walang isang oras. Can you not watch with me 1 hour? Amen? Amen. May mga cellphone kayo. Kung gusto kayong gumising ng magandang oras na walang disturbo, set mo na alauna, gising na alauna, mag-break ka. Well, alas 12. Oh. Ang Holy Spirit gumigising sa akin kahit hindi ako mag-alarm. Alas 3, alauna minsan, alas 2. That's why I praise the Lord. Hindi na ako mag-alarm-alarm. Amen? Pusa ko nagising, inuupuan ko, uupo niyan. Ako na ko yan. Minsan, naiihi. Nagalawang oras. Minsan, walang dahilan. Hindi ako inuupo, hindi naiihi. Nagising lang. Purihin ng Panginoon. Hindi na ako mahirapan na gumising dahil kung saan nahigising. Amen? Can you not watch with me 1 hour? Yan ang challenge sa atin ngayong umaga. Isang oras, subukan mo sa buhay mo. Manalangin ng isang oras. Ang haba naman yun. Pastor, bakit kailangan isang oras? Ano ba sinasabi mo gano'n kahaba? Dali lang naman. Bless this food, this mama, this papa, God bless the Philippines. Amen. Ba't isang oras? Kahaba naman yan. Ano-ano ba sinasabi natin sa panalangin? Ba't gano'n kahaba? Ha? Kadaming i-pray. Gusto mo mag-pray? I-pray mo, Pastor kaya pamilya. I-pray mo, Pastor Baguio, kaya pamilya. I-pray mo si Chilo, na ingatan ng Panginoon sa pagdadrive. Si Roxanne, panalaga ng mga anak. Si Alma, pagpalayan sa ng birthday, wag umiyak. Kadaming pwede i-pray. Gawain sa Kalamba, gawain sa Tagaytay. Mga pastor. Naku, isang araw, hindi matapos yung i-pray. Kung gusto mo talaga mag-pray, can you not watch with me 1 hour? Kaya nabuhay ang kanta na ko How long has it been? Gaano makatagal mag-pray? Amen? Amen. So ngayon pa lang, alam na natin bakit si Pedro bumagsak. Number 1, self-confidence. Masyado siyang mayabang. Masyado siyang nagtitiwala sa sarili. Ako na to, Panginoon. Anong tingin mo sa akin, Panginoon? Duwa? Hindi kita tatalikuran. Talaga, ginawa niya, napasiklab siya. Nung inuli ang Panginoon, tinunod agad niya kanya espada. Gusto niya putulan ang liig yung sandalo. Kaya ka natanggal. Pedro, natin na Pedro ang balikan. Relax lang. Hindi panahon ngayon sa espada. Ano ibig sabihin? Na hindi ko itutuloy ang pagtutubo sa kasalanan ng mga tao? Pwede ko sabihin, balik po yan. Pinalit ni Pedro, at tayo nga din pinalit ni. Hanggang at tayo nga. Self-confidence in verse 33. Ano sinabi na sa verse 33? Peter answered and said unto him, though all men shall be offended,
because of it will I never be offended. Yan. Pag nagsimula ng tao yumabang, nagsimula na siyang bumagsak, pag nagsimula, mamutawi na sa bibig ng tao, ako. Nagsimula na siya babagsak, bakit ako? Gano'n? Ano naman salita? Ako, ganito ako. Oh. Magsisimula na siya dyan. Self-confidence. 35. Peter said, yun. Chapter 3. Peter answered and said unto him, all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. 35. Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Mamatay man akong Panginoon. Mabigat kayo bilitan ni Pedro. Wala natin gayahin yun. Amen? Marami na mga membro nagsalita ng gano'n. Hindi, pastor. Imposible ba pagsalita ko, pastor? Sabi ko, malapit ka na. Ha? Malapit ka na. Siguro, this month, next month, 3 months maximum. Malapit ka na. Ikaw na susunod. And, ang iba, hindi pa nakabalik kayo. Sabi ng gano'n, hindi pa nakabalik kayo. Self-confidence. Ano ba sabi ng Proverbs 35? Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang manangan sa iyong sariling kakayanan. Amen. Verse 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Panginoon lang po. So ano dapat sasabihin? Sa biyaya mo, Panginoon, ako'y makakatagal sa gabaeng ito. Sa kalakasan na bibigay mo, Panginoon, ako'y makakapaglingkod sa inyo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pamagitan mo, Panginoon, hindi sa aking sarili. Kaya tandaan mo, sa tagal mo na Kristyano, tandaan mo ito. Pag nagsimula na ang tao na yumabang, magsimula na siyang babagsak. Self-confidence. Nakakatakot po yun. Nakakatakot po yun. Pag yumabang na ang tao. Sa halip na yumabong ang panampalataya, yumabang ang tao. Hindi panampalataya ang yumabong. Nakakatakot yun. Ang lahat na magmalaki, ibabagsak. Whosoever shall exalt himself shall be amazed. Yan po ang sabi ng Bible, maraming verses. Self-confidence. Sa mga unbelievers, pag makinig ka, mga artista, mga celebrities, yan ang alam mo kabibig. Tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili. Magtatagumpay ka. Tapos, maya-maya, at saka sa Panginoon din. Tingnan din nila. At saka sa Panginoon na rin. Ginawa na rin nila ang Panginoon. Bulak-bulak. Kumbaga, pag bumili ka ng bagoong sa amin, puna. Pakapili po puna. Panginoon, ano na lang? Dagdag na lang. Sa pagtitiwala sa sarili. Yan ba ang tinuturo ng Bible? Grabe. Ang pagpagsak ni Pedro. Hiyang-hiya siya. Tinignan siya ng Panginoon. Tingnan mo. Nagsinungaling ka na. Sabi mo, magpakamatay ka para sa akin. Tingnan mo. Pero wala salita, tinignan lang siya ng Panginoon. Katapos sinungaling. Naalala niya, ang babala ng Panginoon, and he wept bitterly. Umiyak siya, grabing iyak ni Pedro. Alam niyo sa amin yung iyak na grabing iyak? Para kambing na kuhan, nawalan. Ang bangol tawag sa amin. Ang bangol. Grabe. Sino nakakala ng kambing na nawalan? Walang nasukas. Grabe. Iyak si Pedro. Bakit? Naalala niya kayo magpangako sa Panginoon. Hindi masama umiyak pag tayo nagkasala at nagsisisi, di ba? Hindi masama. God understands. Nanawahan ng Diyos ang mga luha ng pagsisisi. Pinatawad siya ng Panginoon. Pinatawad siya. Sa Merkules, pagkita natin, ibang Pedro ang ating makita sa Merkules. Bumalik kayo. Huwag kayong tatamad-tamad sa pag-Merkules. Bumalik kayo simbahan. Ang unang dahilan, self-confidence. Number 2, prayerlessness. Verse 40. 26, 40. Sabi dito,
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep. Tumutulo ang laway. Ang Panginoon hirap na hirap, exceeding sorrowful, and very heavy ang kanyang pawis, ang lalaki, parang dugo. And actually, sa ating pag may nabasa ko dito, talaga parang dugo ang lumalabas sa prayer na yun. Garden of Gethsemane, agonizing prayer. Talagang dugo. Sabi na ang nabasa ko, medical book, sa sobrang kalungkutan daw ng tao, bumubukas daw ang mga blood veins. At doon lumalabas ang dugo sa aking pawis. Dugo na talaga yun. Kaya sa kwan, like blood, sa Bisaya, apple, na dugo, upo na dugo. Pero sa aking nabasa sa medical book, dugo talaga. Hindi lang like blood. Amen? Sobrang kalungkutan sa bigat ng iyong puso. Tapos, nandito yung nangako na hindi tumalikod, hindi ma-offended, magpakamatay, tulog. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Kahit isang oras ko lang, nadamahin niyo ko sa aking kalungkutan, sa aking kabigatan. Kayo pa naman inaasahan ko, kayo ang aking mga disipulo. Di ba? So sa ating church, pag may dumating ng problema, dapat magdadamayan tayo. Huwag kayong tumalikod. Bahala sa pastor dyan. Gawain niya yan. Simula siya ng misyon. Kung sa misyon ka mag-isa, hindi yung gano'n. Magdadamayan tayo. Huwag tayo patulog-tulog. Makialam tayo kung mayroong gawain sa church. Amen? Amen, people. Bumalik kayo sa hapon, huwag kayong matulog. Grabe naman, tulog sa gabi, tulog sa araw. Para kayong sloth. Ano yung sloth? Parang kumugoy. Nakakapit sa sanga. Hindi gumagalaw. 18 hours ang tulog niya. Ang kanyang balahibo, kulay lumot. Hindi gumagalaw. Kakain siya ng mga dahon, yung mga aputang niya. Pag wala ng dahon sa paligid, patay na siya. Doon nangagaling ang salita is good food. Sloth. Tamad. Iba yung tulog, iba yung pag-aaral, iba naman yun sa Panginoon. May kanya-kanyang panahon din sila. May kanya-kanyang oras. Malinaw! Amen. Sabi ng mga magulang, naghanap po ngayon kami, pastor, kaya kami makapag-participate sa gawain sa church. Siyempre, alaga na maghanap pa tayo kayo, hanap niyo kayo talaga. Pero iba yung anak buhay, iba naman yun sa Panginoon. Diba? And everything, there is a season, there is a purpose, a time, and everything. Mayroon kanya-kanya siya. Amen? Amen. Akala mo naman, napakatalino, napakataas ng grado, hindi nagamati sa church, hindi nag-aaral. Mukha niyo. Karawit din naman. Buti kung mga magna cum laude kayo, summa cum laude. Amen? Tapos, yung mga extracurricular sa eskwela, magpapaalipin dyan. Nagka-late na kayo, ginagabi na kayo sa extracurricular. Okay na yung academics mo, mataas academics mo. Yan ang hinahanap na apply ka ng trabaho. Hindi yung extracurricular. Nagka-backslide, nag-compromise na kayo dahil sa extracurricular sa school. Kahit na hindi kayo sikat sa school, basta sikat kayo sa Panginoon. Amen. Amen! Amen. Amen, baka yung nanawaan, ha? Okay na yun. Basta academics mataas. Yan ang hinahanap pag apply ka ng trabaho. Hindi sinasabi, magaling ka ba sumayaw? Titingnan natin. Wala ka yun doon. Maliban mo dahil sa na-prayer mo. Amen! Prayerlessness. Hirap na ng Panginoon, si Pedro, tulog. Verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen? Watch and pray. Kaya sinasabi ko, kung kaya ninyong gumising ng tahimik na panahon, wala ng ingay, alaganing oras, mas maganda. Bakit? Watch and pray. Paano ka mag-pray? Ang ingay ng television, ang ingay ng kapitbahay, nagmumurahan.
May singalong pa. Grabe, may disco pa sa paligid. So mas maganda kung makaya mo na tahimik na oras. Oo. Kung sa baryo tayo, sa barangay, sa probinsya, walang problema. Kahit tanghali, tahimik. Di ba? Dito sa ating lugar panira, napakahirap. Kaya watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Gusto talaga ng Espiritu ng Diyos, ikaw mag-faithful, ikaw ay lumayo sa kasalanan, mamuhay na may kabadalan, sabihin naman ng laman, okay lang yan, masyado ka naman, lampas ka na sa langit. Okay lang yan. Grabe, may umaga na kayo, babalik mo kayo sa hapon. Bakit sa Katoliko, umaga lang? Ay, bumalik ka sa Katoliko, umaga lang. Bumalik kayo doon. Katoliko pa kayo? Ay, hindi pa na eh. Practice pa na tayo eh. Kung tayo Katoliko, amuin mo yung simbahan, uwi ka na. Sausaw ng tubig, sign of the cross, uwi na, simba na yun. Pero sa tulay ng pagsamba, kasama ang puso, kasama ang kaluluwa, lahat-lahat. It takes time, ang tulay ng worship. Amen. It takes time. Amen. Amen. Hindi pwede nilang kalahati, nandun na kayo eh. Ano mo gusto niyo? Ice cream? Ha? Wala pang kalahati oh. Verse 43. Verse 43. And they came and found them asleep again. Nako. Unang tingin ng Panginoon, pagkatapos sila pray, pinuntahan niya tulog. Ano ba? Kahit isang oras, hindi ko namayan, watch and pray that you enter not into temptation. Alis ulit siya, the same words, pray siya. Pagkatapos noon, bumalik siya after 1 hour, tulog na naman, naghihilik na naman. Tumutulo na naman ang laway ng mga disipulo. And they came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Talagang antok na antok ang mga disipulo. Kayo pag inaantok, ganun din yung mata mo. Kung mayroon kayong chewing gum, idikit mo sa itaas. Sama ng kilay, idikit mo para malaki yung buka. Kung mayroon kayong toothpick na lang, kukuran mo para malaki yung buka. Diba? Amen! O, hindi na amen. Wala na. Amen. Ano diba? Ha? Self-confident. Self-confidence, masyado naniniwala sa sarili, hindi sa Panginoon. Number 2, prayerlessness, careless, hindi mananalangin. Ha? Ang iba nag-pray, ang iba nag-play. Mali ba yung pronunciation mo sa pray? P-R-A-Y. Ang iba mag-spelling, mali. P-L-A-Y. Mali yung pray. Apo ba? Ampo. Oo. Iampo, ibay. Amen. Number 2, rushness. Rush. Rush. Careless. Reckless. Sa ating nag-aaral ng last Sunday evening, isa sa kanyang characteristic ni Pedro, siya ay naturally impulsive. Kaya naman siguro rush siya dahil natural siya na impulsive. Basta-basta nag-isisyon, basta-basta kumikilos na hindi ka anong pinag-iisipan. Panginoon, ikaw ba yan? Ako. Punta ako yan, Panginoon. Punta, takal sa tubig. Akala niya, highway, kalsada. Realize na tubig pala. Nung na-realize na tubig pala, ito ba't hindi ko nalunod? Malalaking alon, nalunod siya. So, nakita niya si Elijah, si Moses, at si Jesus. Piyara, sasabihin, mabuti Panginoon, nandito tayo. Magtayo tayo ng kubo. Isa sa iyo, isa na Elijah, isa na Moses. Kubo. Galing sa langit si Moses, tiras kubo. Sa gulat. Kaya tayo naman siguro, magulat tayo. Alam natin matagal na patay, kaya nandiyan, kausap ng Panginoon. No? Tayo ng kubo. Rashness. Hindi pinag-isipan, hindi pinanalangin, basta talo na lang agad.
hindi maayos na panidesisyon. Dahil gwapo, oo agad. Yun na ba mas yan? Gwapo, oo na agad ang sagot. Ha? Then, mga dalaga? Dahil handsome in the dark, okay na ba yun? Handsome in the dark. No? Tall and handsome in the dark, okay na yun. And never mind daw. Tall and handsome and never mind. Oh, hindi yun pasihan. Ipanalangin mo na. Ipaalam mo na sa mama mo, sa papa mo, sa pastor mo. Tanong mo na, okay kaya ito, pastor? Medyo pumapurapur mo sa akin eh. Panalangin mo na. Then, sabi naman, killjoy yan, killjoy. Huwag mo nang sabihin. O, hindi yan sa ngayon. Siyempre, pag unbeliever, alam mo na, bubugin na yan. Magkami sa ngayon. Di ba? Pag nanliligaw sa iyo unbeliever, alam na namin, bubugin ka niyan. Magsusugal yan, mga babae yan, mga lalaki ba yan? Di ba? Ang ating bayan, meron na eh. Ditolerate na bakla at tumboy, gawa na ng sarili siya para sa bakla, para sa tumboy. Nagpasikat tumayor natin eh. Kitang gilas. Sabagay, ano pang moral na bibig, artista na yan siya, hindi na Christian. O, pinaka-kaunang-unang bayan sa Pilipinas. Kaunang-unang syudad. Pinakamalaki pa. Bakit kung yung mga tumboy, sumama sa mga babae dyan ang magsiyal dyan, sumasama, maayon dyan? Ay, yung mga bayot, bakit kung magsiyal sa siya ng lalaki mo yan? Gawa-gawa pa talaga ng ano. Tapos, mag-fill up ng papers, ano na? Male, female, ano saan nagay yung ikuan? Di ba mga papers natin mag-fill up tayo? Apply sa abroad, magpakasal, male or female. Ano nilagay mo doon? Male, tomboy, bakla, female. Grabe. Di ba? Harshness. Careless. Oh, John 18 verse 10. John, panalangin mo na mabuti. Pag-isipan mo na mabuti. Dahil malaki ang sweldo, kahit linggo, trabaho, okay na yun, kahit sweldo daw yun. Kasi malaki ang sweldo. Kahit minimum, basta makapagsimba ka, kahit sweldo yan. Ha? Pag 1,000 ang araw, hindi naman pwede magsimba pag linggo, hindi yan kahit sweldo. Ano yung pera? Marami kang pera, pero wala kang simba. Pag ganun ang thinking ng taong yun, ang Diyos niya pera. It is Jesus. Oh. 18. Verse 10. Sabi, Did Simon Peter, having a sword, draw it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Oh, tanggal tayo ka ni Malchus. 11. Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Balik mo yan, Pedro. Alaga naman, hindi ko itutuloy ang pagpunta sa cross, pagtubos sa sanglibutan. Balik mo yan. Sa ibang portion sa Bible, sabi ng Panginoon, akala niyo ba, wala akong kakayanan na tumawag ng anghel, 12 legions of angel? Diba? Hindi ba kaya protektahan ng Diyos sa kanyang sarili? Kaya-kaya. Isang anghel, kaya patayin ang hari o sinong Herodes mo yan, sinong Caiaphas yan. Diba? Ihipan ng Panginoon, patay lahat yan, ang gusto niya. Sabihin niya, mamatay kayo lahat, ay patay lahat. Panginoon yun eh. Pero, hindi niya ginawa yun dahil mayroon siyang misyon para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang dahilan na ang Panginoon kawawa, parang tupa na defenseless, walang magawa sa sarili. Amen. Prayerlessness, rushness. Rush, reckless, Pedro. Basta lang. Isa pa.
Number 4, ano number 1? Sarang confident. Number 2? Fearless. Number 3? Number 4? Following afar off. Following afar off. Matthew 26:58. 26:58. Sumunod siya sa Panginoon. Tinupad niya ang kanyang pangako, mamatay mo ng Panginoon, hindi kita talikuran. Malahat, ma-offend, ako hindi. Dadamayan kita, Panginoon, tingnan natin. Tinupad niya. Verse 58. Oh. But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in and sat with the servants to see the end. Sumunod siya sa palasyo ng high priest, at doon sumama din sa mga alipin ng high priest. Nagsindi siya ng apoy, dahil malamig pang panahon na yun, doon din siya nagpapainit din sa apoy. Apoy ng sanglibutan. Maraming Kristiyano nagpapainit na sa apoy ng sanglibutan. Doon sa mga lugar na patay sindi, magabi, doon sa mga lugar na ang mga babae ayaw magdamit. Kadami naman kayo tayo, ba't ayaw magdamit? No? Bakit kaya ganun? Kaya mga Kristiyano, huwag kayong gumaya sa uso na aliliit ng panda, parang panyo. Diba? Diba ko sa probinsya, mayroon yung people na nakikiuso, maliliit ng panda. Maliit talaga, ito yung tuhod, dito na. Sabi ko, panyo, palitan yung suot mo. Hindi mo ng panyo, palitan yung suot ng maliit na panda. Ang tawag doon, miniskirt. Ha? Miniskirt. Huwag tayo makikiuso, amen? Si Pedro nandun sa libutan. He followed afar off. Following afar off. Napakalayo niya. Siguro, sana kaya lagi ng Panginoon. Sa pagdating sa kanto, nakita niyo, lumikos kanan, sundan niya doon, silip ulit kung saan ang Panginoon. Nandun sa palasyo, sundan niya, malayo, afar off. Tanong, gaano ka na kalayo sa Panginoon sa iyong pagsunod sa Kanya? Ha? Distant? Dapat close. Pero if follow the Lord closely. Dapat dikit, malapit sa Panginoon. Bakit? Kung mayroon kang distansya sa Panginoon, sabi ng Bible, never give praise to the devil. Huwag mong bigyan ng puwang ang diablo. Never give praise to the devil. Tapos, ang bukang bibig pa ng mga backslider na yan, hindi mo na po, mabaptis pa rin ako eh. Kaya, hindi man ako nagsisimba sa iba, sa Katoliko, sa baptis pa rin ako. Pero makikita mo lang kung ano, New Year, Christmas, full moon, makikita mo lang simbahan, birthday, anniversary, afar off, napakalayo. Yan ang ginawa ni Pedro. He followed the Lord afar off. Gaano na tayo kalayo sa Panginoon sa ating pagsunod. Huwag natin bigyan puwang ang diablo sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero ito, pagreklamo pa, umaga, kailangan huwag malate. Sa hapon, bumalik, kailangan huwag malate. May late police pa. Kulang pa nga yan eh. Diba sa Bible, daily? And daily in the temple, this is not to teach and preach Jesus. Daily in the temple of every house. Daily. Kaya no wonder, napakabilis. Napakatibay nila. Napakabilis na yung lumago, lumamig. Eh sa atin, ito pa rin no? Ilang taon na tayo ito pa rin. No? Bakit? Pag sumunod sa Panginoon, sobrang layo. Pakita ngayon, next Sunday, wala na naman. Pakita ngayon, next month na magbabalik. Ano ba yan? Makita ngayon simba, next year na mo naman makita ulit. You follow the Lord afar off. Napakalayo mo na sa Panginoon. Ha? Amen? Amen. Nangyari, ayaw mag-ibig. Mag-ibig ka, oy. Ikaw yun, tinatukoy ko. Ha? Kahit walang pangalan, pero ikaw yun. Para na rin binanggit ang pangalan mo. Amen? Following afar off. Kaya pala bumagsak. Napakatibay, napakalakas, napaka-aggressive ni Pedro. Pero bumagsak flat. Parang pader ng Jericho.
Ang susunod, open denial. Talagang lantaran niya na dininay ang Panginoon. Hindi lang giling-giling. Kasama ka no? Hindi na. Hindi ah. Hindi ko kilala yan. Marahin ko dyan. Sinang engkanto, tinutukoy mo. Dati, ano lang? Open. Denial. Nagsinungaling na talaga sila ng tulo-tulo. John 18:25. 18:25. Sabi nila ng iba, pagsabi nga si Pedro, ako pa. Tularan mo yung masama. Tularan mo yung kanyang kuhaan, na-revive na siya. Mainit sa paglilingkod. Pagsabi nga si Pedro, ako pa. 18:25. And Simon Peter stood and warmed himself. See? Sabi mo rin nagpainit. Painit sa mundo. Sa halip na mainit sa gawain, sa mundo siya nagpainit. They said, therefore unto him, art not thou also one of his disciples? Di ba isa ka rin sa kanya mga tagasunod? Ano sabi niya? He denied it. Hindi ha? Gawa-gawa ka man ng kwento. And said, I am not. 26. One of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, yari siya. Kamag-anak ni Malchus, kasama doon sa garden, nakita siya, di ba? 26. One of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, said, did not I see thee in the garden with him? Talagang nakita kita doon sa garden. Tinanggalan mo pa ng tainga ang aking pinsan, si Malchus. Nakita kita doon. Paano na yun yan? Paano ba siya magsinungaling yan? Open denial ito. 26. Oh. 27. Peter then denied again, and immediately the cock crew. Tumilaw ang manok. Kung siya ay muling nagsinungaling. Amen? Grabe. Open denial. Wala nang yung nag-aalangan pa siya magsinungaling. Talagang hindi kasama. May nakita may saksi. Kasama siya Amen? How many times we deny the Lord in our life? 3, 5, 10, 100, 1,000. We deny Christ many times. Pagkita natin buhay. Masamang pamumuhay, nagmumura ka pa rin. Sabi ng isang prospect natin dito nung simba, siya nagmumura pa Ayaw na bumalik dahil yung nagmumura pa daw yung libro dito, yung simba. O paano na ngayon yan? You deny Christ sa ating pamumuhay, sa ating pananalita. Amen! Kaya wag mumura, mahalin natin sila. Mumura. Mura, mahal. Gusto niyo, mamahalin natin mga tao, ang murahin. Diba? Amen! Kaya pala si Pedro bumagsak. 7 steps in his fall. 7 dahilan, mga hakbang. Bakit siya bumagsak? Uy, 7 ang pamagat, pero ang nasulat, 6 lang. Okay. Ulit na ito, 6. Nagulat din ako. 6 lang. 7 ang pamagat. Lastly, Mark 14:71. Okay, naman tayo. Biglang last na Biglang last point Sino naglakaw ng isang punto? Last week ko pa ito sinulat. 14:71. So, isabay po tayo. Basahin natin ang Mark 14:71. Start. But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom he speaks. Grabe na talaga. Nagmura
Mura na siya. At saka ano sa Tagalog yung sweet? Sweet? Ha? Kural, kanumpa. Taas kamay. O panunumpa sa watawan. Ha? O, hindi ko yan kilala. May pagano'n pa sa ngayon. Daliri o. Anong ginawa ni Pedro? Hindi lang self-confidence, prayerlessness, rashness, following afar off, open denial, number 6, blasphemy. He blasphemed. Grabe na. Mabuti na lang, merong verse na sabi ng Panginoon sa Matthew 12, pwede mapatawad ang blasphemy sa anak ng Diyos, anak ng tao. But the blasphemy against the Holy Spirit, walang kapatawaran. He blasphemed. Grabe na. Nagmura na talaga si Pedro. Anong klaseng mura? Tagalog, English, o Kastila. Ano ba pagmumura ng Kastila? Oh. Grabe. So kaya po, si Pedro, bagamat siya napakalakas, napakaliksi, napaka-agresibo sa gawain ng Panginoon, at mayroon siya mga